Dahil sa liblib na kagubatan ng Poland ay maraming mga ligaw na wolf, baboy damo, at merong oso. Happy first month of November mga kababayan, and happy All Saints Day sa buong Pilipino sa buong mundo. So andito ako sa papunta ng cemetery. Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng cemetery dito sa Poland mga kababayan. Siyempre, day off ko rin today, kaya may time akong gumawa ng video. So ganito ang cemetery dito, yung daanan. So medyo may kalayuan ng kaunti dun sa tinitirhan ko mga kababayan. Pero masaya akong ipakita sa inyo yung ganitong itsura or ganitong ambience ng kagubatan dito sa Poland. So pag nakita niyo yung mga ganitong kagubatan, so malapit dito sa sementeryo or sa pasyalan, kumbaga lakaran ng mga tao. Di ba, nakaka-amaze, sakto rin, kasi gusto ko rin talagang ipakita sa inyo yung autumn or winter autumn dito sa Poland, which is makikita nyo, di ba, napakaraming naglaglagan ng mga dahon na. So, ganito kapag winter autumn dito sa Poland. So, starting this month or November 1, medyo malamig na. Kumbaga, sa Pilipino, kung kakadating mo lang dito sa Poland, napakalamig na. Pero medyo matagal na rin ako dito sa Poland, kaya medyo nakapag-adjust na rin yung body temperature ko, So kapag November 1, syempre, alam naman, tradisyon ng buong mundo na araw ng mga patay. So, kinakailangan nating bisitahin yung mga mahal natin sa buhay na yumao, yung mga kapatid, kamag-anak, or kapamilya natin. So, kinakailangan nating dalawin at least once a year. Pero sa sitwasyon ko, syempre, ang mga mahal ko sa buhay na yumao, especially yung kapatid ko na yumao, ay hindi ko madadalaw, tsaka yung lola at lolo ko, mga kababayan. So, syempre, si kabayan ay nagmumuni-muni laang, naglalakad-lakad para hindi ako ma-stress sa loob ng aking kwarto. So, nais ko rin ipakita sa mga kababayan ko kung ano ang hitsura ng sementeryo dito sa Poland, mga kababayan. So, kasiyahan ko yan, libangan ko kapag wala akong trabaho, kapag free day ko, mga kababayan. At, syempre, para maging aware yung mga kababayan natin na gusto rin magtrabaho dito sa Poland. So kapag medyo nagtagal na kayo sa Poland, so makikita nyo yung kagubatan dito ay nagpapalit ng ambience or nagpapalit ng kulay. So kapag ganitong autumn or winter autumn, so makikita nyo madilaw, orange, brown, at after this month or after 2 weeks, I think, ay stick na lahat yung mga puno na yan, or wala ng dahon, mga kababayan. So, ganito ang sitwasyon kapag autumn, winter dito sa Poland, mga kababayan. Di ba napakagandang pagmasdan? At, syempre, sa atin, ay, kumbaga, walang kamatayan yung puno kung tawagin ng iba, kasi whole year ay green yung dahon. Dito, syempre, makikita nyo nga nagpapalit or naglalaglagan ng dahon dahil sa lamig, dahil sa klima. Syempre, may 4 na season dito sa Poland, mga kababayan. So, di ba, napakagandang pagmasdan. So, ano ba yung makikita nyo sa cemetery? So, makikita nyo sa sementeryo dito, syempre, ay medyo
kakaiba din yung datingan ng sementeryo dito mga kababayan, ano, dahil para sa akin ay yung napapanood ko lang sa movie before, ano, kaya masaya akong ipakita sa mga kababayan ko na nakakapanood sa aking YouTube channel. Syempre, hindi lang sa aking YouTube, kundi sa Facebook, sa Instagram. At syempre, nag-start akong mag-TikTok pero gusto ko lang ipakita yung ganda ng Poland, ano, or ng Europe kapag nakakapag-travel si kabayang Adrian. So, kapag nagtagal kayo dito, na accept ninyo yung culture ng mga Polish or ng Poland, so masusubukan din ninyong buhay katulad ng mga local na Polish dito mga kababayan. So kasiyahan ko lang naman na gawin itong ganitong video, hindi naman ito para ipagyabang sa inyo. Ito ay isang documentation lamang ng buhay ko dito sa Poland mga kababayan. For almost 5 years, syempre, limitado rin yung mga kaibigan ko, limitado rin yung mga nakikilala kong tao, at pili rin yung mga taong gustong makipagkaibigan sa iyo. Kaya medyo hahanap ka ng solusyon para hindi ka ma-stress or ma-depress sa sarili mo mga kababayan. So ganyan yung solusyon ko na nakikita para maiwasan yung kalungkutan, mabigyan ng kasiyahan yung sarili ko. So maglakad-lakad, inside forest, pero huwag kayong lalayo masyado kasi napakalaki ng kagubatan dito sa Poland, ano? So medyo may kalakihan nga, ano, kumbaga dahil maliligaw kayo or may posibilidad na maligaw kayo mga kababayan. At syempre may mga ligaw na wolf din dito, ano, na makikita kayo, packs, at yung mga usa kung tawagin natin, especially kung mapunta kayo talaga sa highest peak na kagubatan. So mag-iingat din kayo kasi may mga wolf na pagala-gala din, ano. So baboy damo, marami rin dito, squirrel sa kagubatan, napakadami, ano. So ganitong season, meron pa ring mga apple kayong makikita, palm, ano, so makakakain pa rin kayo niyan. Kaya i-enjoy nyo lang yung ganitong season dito sa Poland. Siyempre, after nito, after 2 weeks, sabi ko nga sa inyo ay wala na ang mga dahon na nakikita nyo. Naglaglagan na lahat yan. Katulad nito, di ba? Napakakapal na ng dahon. At siyempre, meron pang kaunti or kahit papaanong dahon sa mga puno, ano. Pero pagtapos ng 2 weeks, maybe November 15, ay naglaglagan na lahat ang mga dahon na yan, mga kababayan. At syempre, willing si kabayang Adrian ipakita sa inyo ang sitwasyon ng winter dito. Kumbaga, kung stick na lang yung makikita ninyo, maybe December mag-start ako mag-vlog or after 2 weeks, ano, sa kagubatan uli. Then makikita ninyo yung sitwasyon ng kagubatan during winter season dito. So kapag may snow, syempre pupunta rin si kabayang Adrian sa kagubatan kasi ito lang yung magandang lakaran or magandang mag-breathtaking. So, kumbaga parang relax talaga. So, ito yung kagandahan dito sa Poland, mga kababayan. Kapag day off mo, kapag pray day ka, so safety, yung mga ganitong kagubatan, maglakad-lakad, mag-unwind, uminom ng beer, ano, uminom ng mga juices. So napakarami nyong makikita yung ganitong kagubatan dito sa Poland, ano, kahit na nakatira kayo sa syudad or sa center ng Poland, ano, kumbaga
After minutes na paglalakad ninyo, may makikita pa rin kayong kagubatan kahit na nasa Warsaw kayo or nasa Gdansk or nasa Krakow or nasa Wrocław, Poznan or saan mang part na malalaking syudad dito sa Poland ay marami kayong makikitang kagubatan katulad ng nilalakaran ko mga kababayan, 'di ba? So makikita niyo naman 'di ba yung ganda ng ambience, ganda ng atmosphere, ano? So walang ganito sa Pilipinas, wala tayong makikitang ganito kaya mas maganda na i-document ninyo yung ganitong experience para once na mag-desisyon kayong magstay na uli or bumalik sa ating bansa ay meron kayong mababalikang videos, meron kayong mapapanood, meron kayong ipapakita sa mga magiging anak ninyo, sa mga magiging apo ninyo, or sa magiging asawa nyo, ano? So kung kayo yung mga single pa, especially meron pa rin mga walang asawang nakakapag-abroad katulad ko, di ba? So kaya nabuo sa isipan ko ang gumawa ng ganitong video, i-document yung kwento ng buhay ko dito sa Poland base sa experience ko, ano. So ganito naman yung kagandahan syempre kung nakakapag-relax kayo sa buhay ninyo. So wag niyo masyadong pakaisipin yung lamig, yung lungkot dahil sabi ko nga sa inyo, bumili kayo ng maayos na jacket, mag-invest kayo kahit isang maayos na jacket, kahit isang maayos na sapatos, 3 medyas na pang winter talaga kasi mas mahaba ang winter season dito sa Poland. Kaya ang mas maganda ay mag-invest kayo. So magagamit nyo ulit yan next winter season kahit na medyo may kamahalan ang presyo. So ganun talaga, kinakailangan nating mag-invest katulad ng mga local people dito. Bumibili talaga sila ng maayos na jacket, maayos na sapatos, at maayos na jeans pang winter. Especially kapag pumatak na yung winter, naging snow na yung pag pumatak na yung snow at naging ice na yung snow na yan, tapos sumikat ang araw, yan na yung sitwasyon na napakalamig, yan na yung sitwasyon na parang lalaglag yung mga tainga ninyo, ano, na matutuyot yung labi, matutuyot yung mga balat ninyo, yung daliri nyo ay parang mamamanhid na, ano, yung ulo nyo ay parang pinapasok na ng lamig. Kaya mas maganda na meron din kayong jacket kapag ang sitwasyon ay nag-ice na ang snow. So during February hanggang April, yung ganyang sitwasyon dito sa Poland, mga kababayan. Yung mga ganyang paraan ko or ideas ko sa inyo ay paalala base sa aking experience for 5 years dito or more than 5 years, mga kababayan. So, nais ko kayong bigyan ng idea para magkaroon kayo ng kaalaman. So, kahit hindi ganun ka-perfect yung mga ideas ko, dahil nga yan ay base lamang sa experience ko, mga kababayan. At syempre, ay huwag kayong magsawang sumuporta or sumabaybay sa aking mga social media account katulad ng Facebook, Instagram, and syempre TikTok, mga kababayan. At syempre huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong video, pakishare mo naman sa ating ibang mga kababayan. At once again, ako si Adrian at isa akong OFW dito sa Poland na nagkukwento sa inyo base sa experience ko dito sa Poland. And maraming salamat, mga kababayan, at God bless.